Game. Second set. I'm walking alone the streets. Mamaya na uuwi at nagising ang airpod mo at hindi na alam na What's up guys? So, ito yung second upload natin for Prep Series Season 2. So ngayon, compare last year, mas dadalasan na namin ngayon mag-vlog ni Richmond kasi mas gusto natin like parang mas maging consistent tayo sa content and yung pag-share natin ng stories kung ano yung mga ginagawa natin or napapagdaanan natin sa buong prep natin throughout 16 weeks. Kasi ngayon, 16 weeks out na lang. Last vlog natin 17 weeks. So ang priority namin ni Richmond is weekly vlog tayo. So ngayon magba-back day tayo and titingnan natin kung sino yung makakasabay natin mag-back day and mag-answer din tayo ng question and answer sa Instagram kasi nag-post ako sa Instagram ko ng Q&A. So pipili ako ng 3 to 4 siguro na questions doon and while doing the workout, sasagutan natin yung question. So, kumbaga, doon iikot yung vlog natin doon sa mga tinanong nyo sa akin. So, yun guys, sana mag-enjoy kayo. Ngayon, papunta kami sa KSYN Fitness Gym. Bago kami pumunta sa KSYN, bumili muna kami ng beef. Kasi last meal ko beef. So, ayun, naubusan ako sa bahay. So, bumili muna kami. Kaya, nakita nyo yung montage yung mga kanina. Bumili kami sa may Fairview ng beef. So, kita-kits tayo sa KSYN for back day and question and answer. What's up guys? Nung nagbabalik ako mag-vlog ngayon. So ngayon, humiram ako ng mic kay Master kasi last vlog natin medyo wala kasi tayong mic kaya sorry dahil medyo magulo yung audio. So ngayon okay na, nakairam na tayo ng mic and then so next time bibili na din kami ni Richmond ng mic para hindi kami yung mahiram. And ayun, so magsa-start na ako ng back day ngayon. So gaya no last time, more on more on montage and shoot lang. Pero siguro mag-explain ko yung approach ko ngayon sa back day and yung mga techniques ko. Kasi sa back ako like most prominent sa workout, most detailed sa workout. Kasi of all the workouts na pwede ko ma-execute, yung back yung pinakamaayos ko na-execute. So, pwede ko siya tawaging strong point ko, pero comparing sa other muscle groups ko, yun yung magandang shape ko talaga. So, i-explain ko kung paano ako mag-workout sa back. And ngayon, more on rhomboid focus. Kasi napansin ko sa back ko, yun yung pinakakailangan ko i-bring up talaga, more than the lats. So, ngayon, more on rhomboid focus tayo and papakita ko sa inyo yung approach ko kung paano ko i-target yung upper lats, upper traps, and rhomboids, tapos yung erector spining. Sana mag-enjoy kayo. And while doing the workout, sasagot tayo ng mga question and answer from our Instagram. So yun guys, first workout, rope pull downs, 3 sets, warm-ups. Game! Hold me close till I get up. Time is barely on us. So guys, isang tip ko dito, yung grip mo dito, thumbs up. Kapag magsa-stance kayo, kailangan naka-butt out and then you engage yung core. Tapos pag naka-engage yung core, ito yun. Yung range nyo ng rope is from top lang. Ayan. Head level lang. Tapos pag-lean down kayo. So yung parang yung stance nyo is parang naka-butt out kayo, parang pa-triangle kayo if nakaharap kayo doon. So triangle. Then down. Then up slowly. Ang magmo-move lang dapat sa inyo yung scapula pataas. Hindi dapat magbe-bend yung tricep nyo. Hindi dapat siya magaganyan. Tapos mag-extend. Magiging tricep extension na yon. So dapat pa-triangle kayo, ganyan. Yan. Ito yung starting nyo dapat. Dapat naka-triangle kayo. Tapos up. Onting up lang. And then extend. Dito lang dapat yung pressure. So scapula lang dapat yung nagmo-move sa inyo. So ang cue ko dyan is naka-thumbs up. Triangle yung position, ganyan. Tapos scapula yung movement. Doon ko ina-engage yung lats ko. Second workout namin, actually para siyang yung first workout kanina para activation lang. Pero considered as workout kasi meron naman ako 3 warm-ups and then 1 working sets.
So ito, first workout ko for upper traps rhomboids. Ito yung pinaka-inuuna-una ko. So second workout namin, assisted T-bar row. Naglalagay ako ng stepper, kung pansin nyo. Ito. Kasi para sa akin, kapag nandito ako sa dulo, may pressure ako dito sa dibdib. So may tendency na nahihirapan ako huminga kapag masyado na mabigat yung weight. Kasi nahihila na yung chest area ko pababa. So nahihirapan ako huminga. Nahihirapan ako kumuha ng air. So lalagay ako ng stepper dito. Yan. Para yung positioning ko is naka L-shape, L-shape. Hindi ako naka-lean ng ganyan. Kasi hindi ako nakasandal sa may assist na chest assisted. So kapag dito ako, mas nababawasan ng pressure. And then doon ako magpo-pull. Ayun lang. Para sa akin lang yun. Pero kung nag-work naman sa inyo yung may naka-lean kayo dyan sa fit nyo, wala namang kaso doon. Same lang naman yung ano. Ayoko lang kasi na ano yung dibdib ko eh. Kasi mahirap puminga. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So guys, sinasabi ko kanina, sasagot tayo ng question and answer sa Instagram yung mga nagtanong sa akin, as I promised. So, ito yung pinaka-favorite kong question, kaya ito yung pinaka-una kong pe-present sa inyo. So, ito galing kay Kuya Nico Abines, KG Classic overall champion. And then, de-defend niya this year. So, yun. Good luck sa mga lalaro pala sa KG Classic, August 2 to 3. August 2 to 3 ba o 3 to 4? Ayun, basta August 2 to 3 or 3 to 4. Good luck sa mga lalaro doon. Kita-kits din tayo doon. Ayan, ito yung tanong niya. How does it feel for moving up the ladder in Philippine men's physique at such a very young age? So, ito yung sagot ko. Sobrang siya. Alam mo yun, nakaka-flatter. Sobrang, I feel incredibly great dahil nare-recognize yung effort ko sa industry and yung dedication and how I put in the work. And at the same time, sobrang humbling nung experience na to kasi malalaman mo kasi the more you grow sa industry or the more deeper you go sa bodybuilding industry or fitness, dun mo malalaman kung how much it takes, kung ano yung mga kailangan mo ibigay sa isang prep or sa lifestyle approach or para lang ma-attain yung any goal mo. Sobrang like nakaka-humble siya. And doon mo ma-appreciate yung mga maliliit na bagay. Maliit na bagay, maliit na achievements hanggang sa malaking achievements, lahat sila ma-appreciate mo. Kasi yung isang bagay na yon, na isang very small or very big achievements, grabe yung mga pawis na binibigay ng mga atleta dito sa Pilipinas. Lalo na since growing pa lang dito yung fitness industry sa Philippines and hindi pa siya gaano ka-boom. And ayun, so talagang humbling experience talaga makapasok dito sa bodybuilding industry. And at the same time, naniniwala ako na yung isang success ng tao, hindi lang sa akin o kaya para sa mga iba't ibang atleta din, pala outside bodybuilding or inside bodybuilding, naniniwala ako na yung success ng isang tao, it takes a team effort talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa akin, sa mga naniniwala sa akin, lalo na kay Master Ken, coach ko, sa Team Kasayan, yung mga team, yung mga sponsors ko, and yung mga nagtitiwala sa akin ng mga tao, kagaya ng pamilya ko, yung mga mahal ko sa buhay, na todo sumuporta sa akin para makapagtapos na isang prep. Ayun, so I'm looking forward to more growth and more opportunities to come dito sa bodybuilding industry. Third year ko pa lang naman dito sa industry and I consider myself as a novice pa din. Kasi syempre madami pa akong kailangan malaman sa iba't ibang aspects dito sa fitness. So I'm looking forward for unlimited growth, unlimited learning, and ayun, handa akong matuto sa lahat ng bagay. And I really appreciate you. Shoutout pala kay SYN
fitness apparel, cap, black on black. Lagi natin ito suot. Kasi kulot yung buhok ko eh. Ano siya, pag nag-workout kasi ako gumagano yung buhok ko, kulot kasi. Kaya lagi ako naka-cap para stable lang siya. So di ako ayos ng ayos. So third workout namin, Smith machine row. Lagay pa rin ako stepper para at least ma-extend namin yung rhomboids, mas stretch namin siya and makuha namin yung full range of motion. Another tip sa back day is 3 fingers gagamitin. Itong tatlong daliri rin na to, yung pang-pull natin kasi para ma-lessen yung contraction sa forearm and bicep. Pag ginamit natin to, pansin nyo guys, pag flex nyo to, may contraction siya sa forearm at bicep. Ito wala. So, ito yung pang-pull natin, pang-support. Pero, I highly recommend din meron ka ganito, itong back support grip para mas maganda yung form mo and lessen yung kalyo din. Actually, ngayon lang ako nagganito. Pero kasi sabi ni Master kasi sa akin, mas gaganda talaga yung form and mas gaganda yung back mo ko pag nag-use ako ng mga supporters. Ayan. So, di naman meaning na mahina ka kapag may supporter ka. Gusto mo lang like maayos yung form, execution na lang. So yun, dami nga sinasabi. Game. Second set. Turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on. So, second question naman sasagutin natin sa question and answer sa Instagram. Galing kay kc.4hm. So, shoutout sa'yo. Sabi niya, anong prefer mong split bro? Lalo na ngayon may mga duties ka pa. See you sa KSYN. So, see you bro sa KSYN. Hopefully, makadayo ka dito. Sobrang ganda ng gym na to. And takit sa'yo. Anong prefer kong split? So, kung ano yung split na nag-work sa akin pa din. Sa prep kasi kailangan strict ka sa lahat ng mga factors. Sa nutrition, workout, rest. Kailangan strict ka doon. Pero yun nga, sabi mo nga, you mentioned na meron akong mga duties. Paano ko napagkakasyahin yung workout. Ang split ko pa rin, bro split pa din. Although meron akong push sa Tuesday and then next day back. Monday ko legs. So legs, push, back, and then rest. Every 3 days ako nagre-rest regardless kung anong workout, kung anong day, kung tatapat ko saan yung chest day. So wala akong particular na day for a certain body part. Kumbaga for example, hindi ako Monday leg day, Tuesday chest day, hindi. So, nag-iiba-iba talaga ako every week. Kasi indefinite yung split ko. So, basta strictly 3 days, every 3 days rest ako. So, 3 days working and then isang rest, tas 3 days working and then isang rest. Para ma-maximize ko yung rest periods ko. Ayun. So, ngayon, currently 3 times a week ako nag-chest day. Pero yung isang chest day ko, pure fly lang siya. So yung dalawang chest day ko may mga press, may fly combine. And then yung third chest day ko is parang activation lang pero through flies lang. Ayun. So kailangan ko talaga ma-workout yung yung weak point ko. Pero so far, nag-improve naman and then trusting the process lang, tinatama lahat ng kailangan tamaan. Ayun guys. So sana K4.mc may natutunan kasi sinabi ko. So ito yung namin, third workout. Third siya. Kasi sabi ko nga kanina, activation yung isa. So ito yung pinakaunang workout namin for lats. Cable high row. Pero kung mali kami, basta ginawa namin to nila Kuya Ben sa vlog. Sa vlog ni Master. So, ang sabi sa akin ni Kuya Ben, ganito kami medyo ata malapit. Layuan natin para mas ma-full yung stretch. Yan. Tapos, pull. Kaya ito yung pag-hold on, pa-L. Tapos, iwasan nyo yung twist. Huwag kayong magti-twist. Kasi mawawala yung tension sa lats. Lats kasi ito eh. So, pwede kayo mag-lean. 3 fingers pa din. And then, pull. So, kung paano kayo nag-start, ganun lang. Lean. And then, pull. So, walang twisting. Walang ganun. Huwag ka magti-twist. Lean, pull.
lean, and then pull. No twisting. So game. First working set, dagdag tayo. Game. May isang teknika ko dito, tinuro ni Kuya Vin. Inhale, pataas, and then blow. Inhale, blow. Kasi technique yon para mas mag-contract yung serratus mo. Mas nag-contract yung serratus mo, mas magkaapag-contract yung scapula mo sa latissimus dorsi. Kasi mas may stability ka. Pag... Ayun o, mas may stability ka. Less yung tendency mo mag-twist. Ayun. Ewan ko kung tama explanation ko, pero kasi ganun yung ginagawa ko talaga. Inhale, tapos blow. So, kung mali man ako, correct nyo na lang ako sa comment section yan. Pero ayun yung pagkaka-analyze ko sa workout. Ayun, so shoutout din pala sa nanay ko. Nagtatampo kasi si Mami eh. Hindi ko daw siya sinashoutout sa vlog. So shoutout kay Mami. Stay healthy lagi and ayun. Masaya ako dahil nagtatrabaho ko na maayos and mabuti kang nanay sa amin. Shoutout pala, Legendary Equipment. Order na kayo sa KSYN Fitness gym page tsaka sa Legendary Equipment. Ayun, meron din sila Facebook page. Ayun yung ginagamit namin ng mga machine dito. And yung mga plates, sobrang solid yung machine. Sobrang smooth siya, promise. And then tamang-tama sa muscle group na hinihit natin. Hindi kayo madidisappoint ni Master. Isa pang aabangan nyo sa Team KSYN na lalaban sa KG Classic. Kasabay ko si Sir Joseph Ortiz. So ayun, alam ko handle siya ni Kuya Mado. O Sir Joseph, anong buhat mo kanina? Nag-back din ako. Nag-back din. So hey guys, ako si Joseph. And ayun, sabi nga ni Stan, yung coach ko si Coach Mado. So 16 weeks out na lang kami. So abangan nyo kami sa KG Classic. Anong class mo sa KG Classic? True Novice, tsaka Open A. Open A. So dapat kasabay ko si Sir Joseph kanina. Ayayin ko sana magbuhat back. Kaso, ayun, galing pa Bulacan, na late kami. Ayun. So, ayun. So, ano i-expect natin sa ilalabas mo sa KG Classic? Siguro yung bagong ako kumpara sa noon. Kasi first time ko rin na sasampa and hopefully mabigay ko yung best ko sa stage. Gusto ko matanong Sir Joseph pala, ano yung nag-encourage sa'yo para mag-compete sa KG Classic? Kasi alam naman natin yung KG Classic, one big stage na yun agad. Sipin mo. Tapos first time mo sasampa. True novice pa. So ano yung nag-motivate sa'yo, nag-inspire sa'yo para like makapag-prep ka? Kasi alam naman natin di mahirap yung prep. Una-una, magastos. Pangalawa, yung time management. Si Sir Joseph kasi nagtatrabaho. Ayun, di ba may trabaho ka pa, Sir? Tapos sasabay niya yung prep. Ano yung nag-motivate sa'yo para makapagtapos ng isang prep, Sir? So, kagaya nga nung sabi rin noon ni Coach Mado sa vlog ni Master Ken nung nakaraan. Actually, na-inspire ako sa kanila. Kasi nakikita mo sila kung paano sila mag-prep. Tapos, naisip ko na subukan ko rin kaya, na gawin ko rin kaya, i-challenge ko rin yung sarili ko na mag-prep. Kasi nakikita ko kung paano yung disiplina nila, yung community dito sa Kasayan. So, ayun, gusto kong, kaya nagustuhan ko rin na sumampa. Pero, hopefully, mabigay ko yung best ko sa darating na KG Classic. Ayun, sa mindset pa lang ni Sir Joseph, champion na siya. Hindi, seryoso, nakakaano, alam mo yun, kasi dati si Sir Joseph kasi... Nung nakita kita dati, hindi kasi nung nakita ko to dati, yung dati sa Kasayan doon, sabi ko, grabe yung laki noon. yung after mata nun, yung Nationals. Yung Nationals, tapos
Sabi ko, grabe, ang laki na nito. Tapos binubuhat mo yung mabigat. Tapos sabi ko, sana ako din yun. Kaya nakaka-inspire din sila. So, ayun. Kaya, abangan nyo kami, guys. Grabe, nakakilabot yung Sir Joseph. Tangina, abangan nyo talaga si Sir Joseph, promise. Yung mindset pa lang ni Sir Joseph, nakita ko siya from scratch talaga. Talagang like, nag-dedicate siya ngayon. Tingnan nyo, wala na ng leeg eh. Kuya Mado 2.0 na to eh. Coach Dat 3.0 na to eh, di ba? Ayun. So, ayun, Sir Joseph, abangan kita. Maraming salamat dahil nagsalita na si Sir Joseph. Hindi na nahihiya. Maganda yun kasi stepping stone sa market ni Sir Joseph yun as a bodybuilder. Alam naman natin sa bodybuilding, hindi lang puro buhat, kailangan may market din and yung business din to sa sarili mo, di ba? Ayun. So ayun, Sir Joseph, maraming salamat. May gusto ka ba sabihin? Salamat. Kay Coach Mado, ano? Hi, Coach Mado. Di wala kasi ngayon si Coach eh. So, ayun, shout out kay Coach Mado. And syempre kay Coach Darren, kay Coach R, yung mga unang coaches na tumulong sa akin para ma-reach ko kung ano ako ngayon. Okay, thank you po. Salamat, Sir Joseph. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Since nag-online coaching na ako ngayon, 3 yung client ko na lalaban ngayon. Pero siya, dumayo siya sa akin dito, 9 weeks out, si Ives. 9 weeks out siya ngayon, Batang Hippie Classic. And titignan pa namin kung dediretsuhin namin ng Nationals siya, KG Classic. Natutukan ko to 30 weeks. Ito yung ano niya, ito yung transformation niya. From zero talaga to, zero. Kasi ano siya, although nagbubuhat ka na, di ba bro, bago pa punta sa... Opo, mga buhat-buhat lang, mga pag natripa ng barkada, pag nakakita ng gym, gano'n. Pero ito, estudyante din to. Saan ka ano? Sa UST po, architecture. First year? First year po. Ayun. So alam naman natin sa mga college student dyan, yung first year, first year, second year, pinaka-toxic yan kasi general subjects lang yun, di ba? Opo, sa daming kailangan gawin. Tapos isipin nyo, Fairview to. Tapos napunta siya dito, di ba? May oras siya. Although holiday naman ngayon, tsaka binibigyan niya talaga ng time yung passion niya sa bodybuilding. So bro, may gusto ka bang i-shoutout, yung gusto mo pasalamatan sa prep mo, and kamusta yung naging journey mo sa prep mo na to? Una po, syempre nagpapasalamat po ako kay Coach. Kasi hindi talaga possible to lahat kung wala si Coach. Tapos sinabi ko sa kanya po yung dream ko, tapos ito po ngayon, may na-build naman. Tapos yung si girlfriend ko yung nag-support sa akin sa prep po, sa food, sa supplement, siya bumibili. Tapos, ayun po, yung mga idol ko sila, Coach Ken po, yung mga nakapag-inspire po sa akin, kasama po si Coach Stan. So ngayon, papabigay natin si Bro Ives. 9 weeks out, Batang Hippie Classic. Tingnan nyo. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town. So yun, tapos pumiga si Ives. Kailangan pa namin yung work. Although nandun na kami sa conditioning, peak na siya. Para sa akin, peak na siya. Maganda na yung conditioning, hindi na kami naghahabol sa 9 weeks. Konting adjustment na lang, and okay yung conditioning namin. Yung size, okay din. Para sa teens, true novice, tsaka novice. Ayun, ina-expect ko ibibigay niya yung best niya. So ayun bro, meron ka bang gusto, follow mo Instagram, Facebook? Follow ka nila. Instagram po, Ives Manahan sa IG, tapos Facebook, Ives Manahan lang po. Ayun. Sige po coach, so follow niyo si bro, abangan niyo din siya, 9 weeks out. So yun guys, tapos na yung back day namin. And sana may natutunan kayo sa mga konting information na binigay ko. And sa mga sinagot kong Instagram questions dyan, humili lang ako ng 2, sorry sa mga hindi ko nasagot. Masyado na kasi mahaba yung vlog para medyo umigsi din siya. And ayun, abangan niyo yung client ko, si Ives.
And si Sir Joseph, KG Classic. Maraming salamat din sa KS Wine family. Shoutout kay Master. And sa KS Wine Fitness Gym, visit kayo dito. West Fairview, Camaro Street, Pontiac. So maraming salamat sa mga viewers, subscribers, and comment kayo ng gusto nyo next na content natin. Ayun. So try namin yung best namin maging weekly vlog to. And sana mag-enjoy kayo. Siguro ito na yung last vlog ko na bulking ako, and then kasi next week magbababa na kami ng food. Ayun. So, more vlogs to come, and sana smooth yung prep. Good luck sa lahat na naka-prep dyan, and thank you for watching. Like and share and subscribe, guys. Stanley Bernardino online coaching. PM nyo ako, Stanley B. Bernardino email. Yun. Maraming salamat. Peace.